Mga master, isa po sa mga tanong na mga natanggap po natin before ay ito pong galing sa mga GSIS borrowers kung saan ay bigla pong lumiit yung kanilang naging net proceeds sa kanilang MPL kapag sila po ay mag-a-apply just few days after nang sila po ay unang nag-inquire. No, kaya sa episode na ito ay pag-usapan po natin ng isa po sa posibleng dahilan. No, hindi ko po sinasabi na ito po talaga yung main reason sa lahat po, kundi pwede na ganito po yung nangyari sa case po ninyo kung bakit biglang lumiit yung inyong naging net proceeds kapag kayo ay nag-apply few days after nang kayo po ay na unang nag-inquire. So ang case na ito mga master, ito po pinapakita ko po sa inyo ay galing po sa isa sa inyo, no, na humingi po ng impormasyon kung bakit biglang lumiit yung net proceeds. Ang case na ito mga master ay 2 buwan pa lamang yung monthly amortization na nabayad doon sa kanya pong MPL. No, ito po ay nangyari August 21. Ito nakikita po ninyo. Ito po yung nakita po niya doon sa kanyang account August 21. No, so kung kapansin-pansin po na after 2 months of payment noong August 21, mayroon siyang net proceeds na nasa 5,000 pesos. Binigyan ko rin ng emphasis itong advance charges na nasa 147.53, which is mamaya pag-usapan natin kung para saan yan at bakit nandyan yung 147 na yan. Tingnan nyo rin po maigi itong 147 kung ano po yung mangyayari nito few days after. 3 days after mga master, ngayon pong August 24, naging 2,700 po yung advance charges at saka yung kanya pong net proceeds ay nagiging 2,400 na lamang sa halip na 5,000 pesos. 3 days lamang yung pagitan. Biglang lumiit yung kanyang net proceeds kahit wala naman pong nangyari. No, wala naman pong nadagdag sa kanyang loan pero lumiit yung net proceeds. Kapansin-pansin mga master na ito pong advance charges ang naging may kasalanan kung bakit lumiit yung kanyang net proceeds dahil po sa pagtaas ng advance charges from dating nasa 100 plus lamang naging 2,700 na just 3 days after. So ano po yung factor kung bakit tumaas itong advance charges na ito sa kanya pong GSIS MPL deduction if ever siya po ay mag-apply ng loan? Ang pinaka-factor po dyan mga master ay ang petsa ng kanya pong pag-check ng kanyang proceeds sa kanyang application. Ganito po yun. Sa policy po ng GSIS, kapag ang isang loan ay granted until the 23rd of the month, ang monthly amortization ay magsisimula the following month. So noong una po, August 21, nung siya ay nag-inquire, ang kanya pong advance charges ay nasa 100 plus lamang. Bakit po? Kasi yung first amortization ng loan, if tinuloy po niya noong August 21 ay September. So yung advance charges ay interest lamang from August 21 hanggang August 31. So just a matter of 11 days yung interest na ibabawas sa kanyang application noong August 21. Ang problema, dahil po yung kanyang pangalawang pag-inquire ay August 24. Ayon sa policy ng GSIS, kapag lumagpas sa 23rd of the month, yung first amortization is 2 months after. So, dito po sa pangalawang pag-inquire mga master, August 24, kung mag-apply po siya ng loan by August 24, ang first amortization ay hindi po September, kundi October. So, ibig sabihin, walang magiging deduction sa inyo pong sahod sa buwan ng September kung ang inyong loan ay granted August 24. No? So, ano mangyayari? Hindi pwede na magpapautang si GSIS na walang interest. Kaya po, during August 24, mas malaki yung advance charges niya kasi covered po noon from August 24 hanggang September 30 na interest.
no? Kaya po lumaki from 100 plus naging 2,700 kasi more than 1 month ang coverage ng kanyang advance na interest na binawas sa kanyang loan application, no? Dahil yung amortization ay sa October pa, no? Month of September walang payment, walang deduction, pero nag-i-interest yung loan kasi nasa inyo na po yung pera nang wala na sa GSIS. So GSIS now will charge you with an interest doon sa pera na inutang mo from August 24. So mas mataas ito naging advance charges. So sabihin po ninyo na lugi. Wala naman pong lugi dyan mga master. Dahil kahit po yung mga PLIs ay nag-charge din po ng interest from the time na natanggap po ninyo yung net proceeds ninyo sa inyong loan application. No, mayroon na po yung interest the moment na natanggap ninyo ang inyo pong loan. So the same is true with the GSIS. So yung factor talaga dito is yung petsa ng inyo pong application sa loan. So dahil nga po ay ang nangyari 24, no, yung petsa ng pangalawang pag-inquire, mas mataas ang advance interest kasi mas mahaba yung period na kukuha ang GSIS ng interest from your loan application. Kasi wala sila makukuha sa iyo from amortization dahil hindi pa sila makapag-deduct by September. So yun po ang isa sa dahilan kung bakit biglang lumiit yung yung net proceeds ng inyo pong MPL application just few days after, no? Siguro kung yung nangyari po ay August 21 tapos August 22 or 23, so maliit lamang po yung magiging pagbabago niya doon sa advance interest, no? In fact ay liliit yung magiging advance interest niya kasi mas iilang araw na lamang, no? August 22 or August 23 until 31 lang. So lumiit yung number of days. So dapat sa naliliit yung advance interest. Kung nangyari yung pangalawang inquiry by August 23. Nagkataon kasi na August 24, no, yung amortization ay na-extend ng 1 month, kaya mas na-extend po ng 1 month yung para sa advance interest, yung advance charges na deduction sa inyo pong loan application. So mahalaga po na mayroon tayong screenshot sa ating pong mga loan application sa GSIS para mas maintindihan po natin kung saan po yung pagbabago, no, na siya pong factor ng pagbabago din ng ating net proceeds. Mas maintindihan po natin kung mayroon po tayong maikumpara ng mga figures on particular dates para mas maintindihan po natin yung prosesong yan. No, yun naman po ay nakapaloob doon sa terms and conditions ng multipurpose loan ng GSIS in which we agree the moment po na tayo ay nag-apply ng MPL. So sana po nakapagbigay tayo ng counting informasyon para sa mga GSIS borrowers na paminsan-minsan ay nagtataka kung bakit biglang lumiit yung kanila po nakukuha na net proceeds sa kanila pong actual na pag-avail ng loan, no, compared po noong sila ay nauna na nag-inquire o kaya ay during their application, no, tapos yung date po ng pag-grant, no, kasi yung basis ng GSIS is date granted. Pwede kang nag-apply ng loan by August 22, no, or August 23, mas malaki pa yung net proceeds mo, pero the day after doon pa nag-grant ng GSIS kung kailan yung amortization ay na-extend ng 1 month, so talagang liliit yung matatanggap mo na monthly amortization mula sa GSIS. So para po sa iba pang mga videos na katulad po nito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page.